Ang ilog Euphrates ay unti-unti nang natutuyo at bumababa na ang level na bahala ang iba dahil sa unti-unting pagbaba nito. At ano sa tingin nyo ang sinasabi ng Biblia? Dahil kung di pa natin alam, ang Euphrates po ay kasama sa prophecy na mangyayari po once natuyo ito, ito po ay dadaanan ng mga hari, mga bansa na didigma po sa Battle of Armageddon. Kaya marami ang nabahala at marami ang nakisimpatya sa pagbaba ng level ng anyong tubig, lalo na sa ilog Euphrates. Ayon sa mga eksperto, sa taong 2040, dahil sa matinding climate change na nagaganap po sa buong mundo, marami po ang mga anyong tubig ang matutuyo. Isa na po dyan mga kapatid, yung ilog Tigris at ilog Euphrates. Pagpatuloy ang pag-init po sa buong mundo na nagaganap at magaganap pa po. Pinakamahalagang ilog sa kanlurang Asya na nagmula sa Turkey, dumadaloy sa Syria at Iraq. Ang ilog Euphrates na unti-unting tutuyo. Sabi ng magagaling sa Biblia at mga eksperto na tayo po talaga ay nasa huling panahon na, sapagkat yung sign ng pagbaba po ng level ng ilog Euphrates, ito po ay yung matinding tanda na malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Ano sa tingin nyo ang sinasabi ng mga magagaling at mga eksperto sa Biblia? Tama po ba na ito ay fulfillment at malapit nang dumating ang Panginoong Hesus? Sapagkat ang patuloy na pagbaba po ng level ng ilog Euphrates ay tanda po na ito ay dadaanan sa Battle of Armageddon at magkakaroon ng digmaan. Sa hindi pa nakakaalam, ang ilog Euphrates kasama na po ito sa creation na nabanggit. Tigris, ang ilog Euphrates, at sa oras pong ito ay nag-i-exist pa rin ang mga ilog nito at napakahalaga po nito. Kaya marami po ang nabahala na ito ay bumababa na, sapagkat marami pong sinusuplayan ang ilog na ito. At ang ilog na ito ay may gagampanan sa pagdating ng Panginoong Hesus sa pangalawang pagpaparito. Dahil sa mga huling araw, ito ang gagampanan niya na nakita ni John na literal mismo sa kanyang vision na merong ginawa at merong gagampanan at may role ang ilog Euphrates sa huling panahon. Revelation chapter 16 verse 12, ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. Unti-unting pagbaba ng level ng tubig ng ilog Euphrates, matinding init na nagaganap taon-taon, maraming naapektuhan, nahihirapan na tao. Ito nga ba ay sign na malapit na tayo sa tribulation? Dahil may role ang ilog Euphrates. After tribulation, magkakaroon ng matinding digmaan na tinatawag the Battle of Armageddon. Dadaanan ito ng hari. Matutuyo po ang ilog Euphrates at madadaanan ito. Pagkatapos nakita kong bumukas ang langit at doon ay lumitaw ang isang puting kabayo. Tapat at totoo ang tawag sa nakasakay dito at makatarungan siyang humahatol at nakikipagdigma. Kaya tatangis ang lahat ng makakakita sa Panginoong Hesus sa kanyang pangalawang pagparito. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At dito magaganap ang digmaan sa pamagitan ng Panginoong Hesus at ng Satanas. Ibubulid sa impyerno ang Antikristo at ang huwad na propeta at sila po ay matatalo ng Panginoon. Matinding labanan po ito, the Battle of Armageddon. At pagkatapos po nun, matatalo ang Satanas at siya igagapos sa loob ng 1,000 taon. At maghahari ang Panginoong Hesus kasama ng mga naligtas dito po sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Mga kapatid, hindi lang to basta climate change at hindi lang basta matinding pag-init. Kung mapapansin nyo, painit na ng painit, taon-taon, hindi na normal. Dati hindi natin nararanasan matinding init, pero ngayon, grabe na po. Ibig sabihin mga kapatid, pwedeng na isa kakatuparan yung mga propesiyang nakalagay po sa Biblia. Dahil ang matinding pag-init ay pagbaba ng level ng mga anyong tubig sa buong mundo. Once na mangyaring matuyo po ang ilog Euphrates, malapit na po tayo sa tribulation. Na tayo po ay nasa huling panahon at huling mga araw na po talaga. Dahil marami na po ang nakikita nating mga signs at tanda bago po dumating ang Panginoong Hesus. At habang tayo po ay nasa last days, merong gampanin tayo at meron tayong mga dapat gawin. Yung makapaglingkod sa Panginoon at patuloy po na makalakad sa kalooban ng Diyos. Huwag dapat ikatakot
yung mga sign na nagaganap po sa mga prophecy. Mga fulfillment po yon na totoo ang sinasabi at maaasahan natin ang mga pangako ng Panginoon sapagkat natutupad ito.